Good morning everyone! Ngayon ay day 4 namin dito sa Vietnam. So, ang maaga kaming gumising kasi una, meron kaming tour ngayon. So, nag-book kami sa Klook ng tour namin. So, ang tour namin for today ay Cu Chi Tunnel and mamayang hapon, ang next na schedule namin ay yung sa bus. Para siyang bus tour siya na iikutin mo tong city of Ho Chi Minh. Yan. Ngayon, yun ang pinakamura doon sa Klook. Kaya kung gusto niyo i-try yun, panoodin nyo yung magiging vlog na ito. Hanggang tapusin nyo talaga. Okay? So, yan. Outfit check. Ayan, magsuot daw ng komportableng kasuotan, sabi. Dapat nga hindi ako mag-short. Kaya lang wala kasi akong dalang hindi short. Kaya short ang nadala ko kasi maninipis at the same time may magaan sa bagahe. Kasi since 1 week kami dito, pag nagdala kami ng maraming gamit, so sobra siya sa 7 kg, o, diba? Sabi ko nga sa inyo, ang tour na ito ay para lang sa mga nagtitipid. So, sa mga ayaw ng mga travel tours na tipid tips, di skip nyo na yung video na to. Okay, so, balikan ko kayo mamaya. Bye! Andito na kami guys, lumabas na kami sa aming hotel kasi bibili muna kami ng food. Ang plan namin ngayon, titikim kami ngayon ng ibang klase ng banh mi. So, palabas na kami. And after namin bumili ng banh mi, ay iintay na rin namin yung sundo namin. Yung magiging tour namin for today, sabi ko nga kanina, ay ang Cu Chi Tunnel. So, half day yon. Then, after that, balik kami dito. And then, alas 5, biyahe ulit kami. Magtutour kami dito sa city ng Ho Chi Minh. Ayan. So, hanap tayo ng food. Parang makaunti yung mag-try tayo ng hanap tayo ng banh mi. Makakaiba ulit. Ayan. Nasa kalsada na kami. Ay, ipapakita ko sa inyo yung pupuntahan namin. By the way guys, ganito nga pala yung makikita nyo dun sa street pagkalabas dun sa aming tinutuluyan na apartment. So, nagulat kami nitong araw na to dahil napakaraming mga nagtitinda. Kasi ilang araw na kami dito pero ngayon lang namin nakita na ganito karami yung mga paninda dito sa may sidewalk. Ayan o, may mga fruit at kung ano-ano pa sa sidewalk. Ngayon, dito nga pala kami kakain. Ayan. Ganito nga pala itsura ng banh mi na in-order namin. Ayan, may ham siya, saka pork. Ayan. Guys, tapos na kaming mag-breakfast at doon nga kami kumain sa may nag-banh mi and coffee kami. Ang sarap pala talaga ng Vietnamese coffee. And then ngayon, dahil kami ay mag-Cu Chi Tunnel na tour, inaantay na lang namin yung aming tour guide. Sunduin kami dito. So, ang binook namin, ang sabi namin kasi dito na lang kami sunduin kasi medyo looban yung aming tinutuluyan. So, lumabas lang kami. And, ayan o. Antayin lang namin sila dito. Ayan na ba yan? Hindi na mauminto. Yun. Naantay lang namin dito yung tour guide namin. Nasunduin kami. So, 7:30 kasi ang alis namin. Ayan o. Ayan ang mga galang turista. Ayan. So, mamaya sama ko kayo dito sa tour na ito. Bye! Habang iniintay namin yung aming tour guide dito, kung mapapansin nyo, ayan o, ang daming tao ngayon. Hindi ko alam kung anong meron. Kung may market day ba sila. Kasi nung unang dating namin, saka nung pangalawang hanggang pangatlong araw namin dito, hindi naman ganito kadami yung tao. Pero ngayon talaga, super dami. And super dami din ng paninda. Ayan o. So, isang street yan dyan o. Kaya, I don't think kung meron silang market day dito. Kasi kahapon wala naman. Sarado naman sila. Ngayon lang namin nakita na ganito kadami yung tao dito sa market. At ganyan kadami yung mga nakalatag na paninda. Actually, ang sarap ng mga seafood nila. Fresh na fresh. Kaya lang di naman kami magluluto. Kaya, pass. Pass. Yan. So, yan. Nga pala, yung aming tinutuluyan, banda dun lang sa may loob niyan. Papasok dyan sa market.
Tapos yung kinainan namin, masarap yung banh mi nila doon, banda. Ayan. Masarap yung banh mi nila. O, ang daming motor, di ba? Kasi ang motorcycle ang kanilang means of primary means of transportation dito sa Vietnam. At saka in fairness, wala silang ano dito, ang tawag doon, jeep, na katulad sa atin, ang ligalig. Makikita mo lang dito talaga mga motor, bus, car, yung mga kotse, van, ganun. Yan. Okay, guys, nakasama kami dito sa bus. Kami pa lang ang sakay. Yan. Big group tour kasi itong in-avail namin. So, ayan. Ito yung mga kasama ko. Ayan. So, pupunta na tayo ngayon sa first tour natin na binook sa Bayakluk. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng in-avail namin. Parang, ano siya, 900 plus, less than 1,000 pesos ata. Or, dahil meron akong voucher. So, nabook ko siya ng lesser konti. Konti lang. Ayan. So, sama ko kayo. Wait lang. Balikan ko kayo. Bye. By the way, bago pala kami pumunta sa Cu Chi Tunnel, ay dadaan muna kami sa factory. They want to know more about Vietnam history, and also they want to experience the tunnel here. Nowadays, the Cu Chi Tunnel is not famous in Vietnam, and also very famous here about this place here. So now, please follow her. Hello everyone, I'm Zhang Olafudang here. Very nice to meet of you today in our factory. So today I would like to present with you step by step how can we create our traditional art, which is called lacquerware items. So there are two types of lacquerware right now in Vietnam industry. First from the machine, and next we have to do with our hand, which is a handcraft, and we are working on the second type. Our factory has been open since 1976, and it is belongs to the department for victims and handicapped people here. And we have solved problem of a shop for them too, especially the one that have the Asian orange. So how can they create that? So please follow me in this way, please. On this way. Dito sa first step, ipinakita sa amin yung mga handmade paintings nila na made of seashell and eggshell. Ito yung first step niyan. We're finished just anymore, so you can bring it to any country, even in Australia or New Zealand. And then here, we will say no with machine with every step. So for that reason, for scanning to drawing, we do with our hand, like this. For the next technique, with the eggshell on this way, please. By the way, ang mga gumagawa pala dito ay yung mga employee nila na naapektuhan ng Agent Orange. Hello everyone, please come closer at this table, please. So here on my hand is duck eggshell. We don't use the chicken because the layer of the duck eggshell will thicker and stronger. White color with original color, and the brown color will be the burning color. So first, the worker they have to break it into small pieces with different size and color. Then after that, they lay it on the wood like this. Then we're gonna stick with the lacquer oil. This lacquer oil from a lacquer tree, and we will mix it with cashew. Yes, it's from a lacquer tree. And the final art becomes like this, as you can see, a tiger here on my hand. So right now. So this is the seashell that we use from the oyster shell. So first, the worker they have to recognize is it fake or not by putting it under the lights of this. And after that, you can see the rainbow color here, which means this is a real one, and we're gonna use that. We're gonna use hot water and high pressure to press the seashell down into the flat surface. Then after that, we use the pencil to scanning and drawing on top of the seashell. Then the worker they're gonna use the handsaw, make my steel to cut the art out, and the art will come out like this. This is a sample for everyone, so easy to imagine. Usually for some of the art, we have many single part are completely dedicated details, like the boat tree with many small person sitting on it. Or the girl holding a book here. So we're gonna stick every single part together. Then after that, we'll lay it on the wood and stick with the lacquer oil. And now you can see the surface between the seashell and the wood, and not lay all into together. So we're gonna polishing it to make it smoother in the next step. And the polishing step is on this way, please.
After maidikit yung design dito sa wood at nalagyan na ng paint yung mismong wood pala, ay dito naman tayo sa step kung saan pinapolish nila yung mismong magiging painting. Ayan, kasi pinahawak niya sa amin yan, magaspang pa yan dahil nga dinikit yung mga seashell at saka yung eggshell dyan sa wood na nakadesign na siya. And then ngayon, ipapolish naman nila ngayon para maging makintab. Gumagamit sila dito ng stone at saka gumagamit din sila nitong sandpaper. No longer rough anymore. You can touch through this way. And because everything here we have to do with our hands, control the qualities and the layers of the art. So for that reason, based on the type of material, something that's more than a year to make final product. Ito nga pala yung mga empleyadong nagtatrabaho dito at ito ang kanilang workplace. At ito ang Lamfat Company Handicraft since 1976. Pagkatapos ng tour na ito ay muli bumalik na kami sa aming mga bus at tayo ay magpuproceed na sa Kochi Tunnel. Matapos ang 2 oras ng biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Kochi Tunnel. Pagkababa namin ay inassist na kami ng aming tour guide at kinuha na niya yung ticket at pinamahagi sa amin. Pagkapasok nyo pa lamang ay makikita nyo na itong souvenir area na to. Pagpasok natin dito sa Kochi Tunnel ay kailangan lang nating iskanin yung ticket na ibinigay sa atin. The Kochi Tunnel are an immense network of connecting tunnels located in the Kochi district of Ho Chi Minh City or Saigon and are part of a much larger network of tunnels that underline much of the country. The Kochi tunnels were the location of the several military campaigns during the Vietnam War and were the Viet Cong's base of operation for the Tet Offensive in 1968. You joy. Itong maliit na hole na ito na ipapakita sa atin ay tinatawag na secret hatch cover. Ang mga secret hatch cover ay designed lang sa mga sizes ng mga Vietnamese, kaya ganyan lang siya kaliit at para hindi makapasok yung mga dayuhan. Ito ay nagsisilbing taguan nila upang hindi sila makita ng mga kalaban. Let's say answer the photo. Hindi ka dito bago ka bumaba. Oh, no. Okay. Taas mo. Bisa. Yes, okay. Oh, kaya? No, then you can don't get in. Itinuro din sa tour na ito ang iba't ibang klase ng mga types of self-made spike traps. Ang tawag naman nila dito ay tiger trap. Tiger trap or bamboo trap. Yeah, on the cover you can see the grass look like the grass in the photo, and inside there is a lot of bamboo stick here. Let me show you. You can see if you step on one end of this trap, this side or on this one, this side, so then you go down and rest on this side.
Sa ilalim ng trap na ito ay makikita nyo ang mga bamboo stick na kung saan minsan nilalagyan pa nila ito ng poison. Dito naman sa video na ito ay pinapakita kung paano sila naglalagay ng ventilation dahil nga nagtatago sila sa ilalim ng ground. Ito namang butas na ito ay ginagamit naman nila para makapag-escape kapag sila ay merong shooting range. Meron din silang ginagawa ng mga hole na katulad nito, pero kapag pumasok ka dito ay hindi ka na makakabalik pa. Pinakita din sa tour na ito kung paano namuhay ang mga Vietnamese noong unang panahon. Pinakita rin dito ang pagkakaiba ng kasuotan ng mga Vietcong at ng mga Vietnamese noong unang panahon. At according din sa aming tour guide ay maraming pag-ibig ang nabuo dito sa tunnel na ito. At dito naman sa video na ito pinapakita yung ventilation na ginagamit nila. At meron lang itong mga bamboo pipe na nakakonek sa bawat butas. Makikita rin sa tour na ito ang mga military equipment katulad ng tank at saka transport aircraft. Itinuro din isa-isa yung iba't ibang klase ng mga self-made spike trap na ginamit ng mga Vietnamese noong unang panahon upang maipanalo nila ang gera na to. And this look like the letter C, small T connect together. So in the beginning they put on the ceiling of the house like this. Yeah, so when the enemy come, they clip the door, they open the door, this one rush down and get flooding. Yeah, at the time they got flooding and they got injured, so one hand they do all the time. By the way, kung gusto nyo palang itry ang shooting dito at pwede kayong gumamit ng mga tunay na barel ay pwede nyong itry. Kaya lang medyo expensive talaga yung mga bullets. So meron sila dito minimum of 10 bullets na nagkakahalaga ng 600,000 Vietnamese dong. Hi guys, so nandito kami ngayon sa kung saan pwede kayong mag-shooting range. Kaya lang yung pagbili ng bullet ay per piece. And then, magkano yung isang bullet? At minimum of 10, 600. 600 ang isa? 100,000. Lahat? O yun. So, bibili ka ng bullet, minimum of 10. Ayun. So, parang 600,000 siya. Lahat-lahat. So, ngayon meron kasi kami mga kasama sa group na gustong mag-shooting range, kaya nag-stop over muna kami dito. And then, sa mga gustong mag-merienda or magpalamig, yan, pwede kayo mag-purchase dito. Yan. May mga drinks sila, may ice cream, so yan, pwede kayo dyan. And then, ito yung area kung saan kayo pwedeng mag-stay. May souvenir shop din, ayun, sa likod. Papakita ko yan sa inyo. Yan yung souvenir shop. Napakainit dito, so magdala kayo ng hand fan or yung mga mini electric fan yan. So, init, and then magsuot kayo ng komportabling damit. Ngayon maulan kasi ngayon, rainy season kasi dito sa Vietnam ngayon. Kaya habang nag-tour kami, mainit pa rin pero umuulan. Yun. Pinakita rin dito kung paano nila ginagawa ang rice paper dahil ang mga Vietnamese ay mahilig sa rice paper at karaniwan tong ginagamit sa mga pangunahing nilang mga pagkain. At ito na nga, nagpatuloy na nga tayo sa paglalakad at pupunta na tayo sa tunnel. Itinuro din sa tour na ito kung paano nila binubutas ang mga tunnel at paano nila ito pinagko-connect. Already, and inside there is a man. He is digging the tunnel and he is putting the soil on the buckets. So later this man he will carry on and give to that lady. That lady she will throw out to the tunnel, to the river. They put in the Saigon River and they will. Pinakita din nila dito kung paano ginagawa ang mga uniform noong unang panahon. At para lituhin din ang kanilang mga kalaban, pinakita rin nila dito kung paano ginagawa yung kanilang mga tsinelas at kung ano ang paraan ng pagsusuot nila nito. Yeah, they made that to lie the enemy. And in the past, around 6 or 7 people, they will use them the foot race.
Yeah, so they do that. So At ito na nga, itatry na nating pasukin ang tunnel na ito. yes, don't get slow, don't get slow. Yan guys, bababa na tayo sa bunker. Okay, okay. Sasama ko kayo sa loob. Wow. Hindi na ba siya? Takto kaya to, hindi ko natalong. Kaya habang pumapasok daw tayo sa loob, mas lalo siyang nagiging narrow. Kaya kung meron kayong mga back problem, patay, at saka sakit sa puso, knee problem, huwag nyo na i-try. Hindi nyo kaya. Ayan. Itong tunnel na ito, habang pumapasok ka at habang bumababa ka, ay mas lalong kumikipot yung daanan. Kaya talagang pagapang ka talaga kapag pumasok ka dito. Exit na tayo. Exit na tayo. Ano? Exit na. Uy, exit pa. Exit na to. Exit ka na. Palitan na palit doon. Ano ka na? Exit na ako. Ganyan pa eh. Oh, nakababa ka ha. Feeling ko naka 40 lang tayo. 40 lang. May exit pa rin. Julie, picture. After namin dito sa tunnel, ay pinatikim naman sa amin ang kasaba at ang kanilang lotus tea. Dahil nung unang panahon, itong kasaba at itong tea na ito ang naging pagkain nila. At dito na nga nagtatapos ang aming tour sa Cuchi Tunnel at ready na kami bumalik sa sentro. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like lang po at huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. Thank you for watching!